Mga kababayan, hindi maitatanggi na ang politika sa ating bansa ay puno ng maiinit na usapin at pagkakaiba ng opinyon. Habang ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay patuloy sa pagpapatupad ng mga programa para sa pag-unlad. Mabuhay ang bagong Pilipinas! May mga kritiko at hamon na dumarating kabilang na ang ilang isyu mula sa oposisyon at maging sa panig ng vice-presidente. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Sa ilalim ng liderato ni PBBM, pangunahing layunin ang ekonomiya at infrastruktura. Ang Build Better More program ay nakatuon sa pagpapabuti ng transportasyon at paglikha ng trabaho, habang binibigyang pansin ang agrikultura at kalikasan. Let us remember the broader goal that drives us. It is a bagong Pilipinas where our needs are met responsibly, equitably, and sustainably. Ngunit hindi maiiwasan ang pagtutol sa ilang mga pulisya, lalo na mula sa mga sektor na may ibang pananaw o opinyon tungkol sa direksyon ng bansa. Isa sa mga isyung hinaharap ng administrasyon ay ang patuloy na pagkakaiba ng pananaw sa pagitan ng mga nakaposisyon sa gobyerno. Why am I supposed to rebuke the committee? You have been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You say that. We're not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming Sa araw na ito, we are here in the House of Representatives bravely supporting the petition of citizens kasi naniniwala tayo na ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Ng military forces, ang AFP at PNP, ang security sector, ay dapat kilalanin nila ang karapatan ng mamamayan sa mapayapang pagtitipon at sa sama-samang pagkilos as guaranteed by the Constitution. Nakikita namin may mga fire truck na. We have been informed na until 7 p.m. lang daw ang aming maximum na stay dahil hindi daw ito public assembly area. Pero sa amin, as long as we do not obstruct the regular flow of traffic which is the EDSA highway, at hindi namin ino-obstruct ang operation of the parish church, ito ay bahagi ng public assembly ng mamamayan. So we call on the Armed Forces of the Philippines and the PNP na balikan niyo po ang nakasaad sa konstitusyon. As long as mapayapa, hindi nananawagan ng pag-aalsa at walang pag-aarmas ang taong bayan, ang public assembly ay fundamental na karapatan sa demokrasya ng ating lipunan. May mga ulat ng hindi pagkakasundo sa ilang issue sa pagitan ng pangalawang Pangulo at Pangulo na nagiging sentro ng usapan sa publiko. Ang mga ganitong tensyon ay nagdudulot ng tanong, paano natin maisusulong ang interes ng bayan kung patuloy ang pagkakawatak-watak? Communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig.
Sa kabila ng pagkakaiba, iisa lang ang nais ng bawat Pilipino, ang magkaroon ng mas maayos, mas ligtas, at mas progresibong bansa. Ang tunay na pag-unlad ay nangangailangan ng pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno, ng oposisyon, at ng taong bayan. Mga kababayan, ang ating bansa ay hindi uunlad kung ang ating pagkakaiba ay magiging sagabal sa ating layunin. Ang hamon sa ating lahat ay ang pagtutulungan, sa kabila ng ating opinyon o paniniwala. Ang kapayapaan at kaunlaran ay posible lamang kung tayo ay magtutulungan, hindi maghihilaan pababa. Kung nais natin ang bagong Pilipinas, ang ating pagkilos ay dapat nakatuon sa bayan, hindi sa sarili lamang. Sama-sama nating ipakita na kaya nating magkaisa para sa mas magandang kinabukasan.